Story time. Ayun. So, first time kong magpa-check up sa heart center dahil nga sa dumadalas na yung atake ko ng palpitation at ang sabi nila doon SVT, and ang sabi sa emergency kailangan ko na magpa-ablation, pero ang ablation doon lang sa heart center. So, nagpunta kami first time sa heart center ng March, and kahapon nga yung schedule ko, first schedule, at sa hinaba-haba ng pag-iintay ko, eto na nga ang story time natin. At para dun sa mga hindi pa nakakarating ng heart center, ganito po yung procedure. At doon po first punta namin, nag-private kami. Pero nung malaman namin na mahal yung ablation, sinuggest na namin na magcha-charity kami. Kaya binigyan kami ng referral sa charity. Kapag charity, wala kang babayaran sa procedure and sa professional fee. Ang babayaran mo lang ay laboratories. Pero merong mga nagpupunta sa charity na zero bill talaga. At depende daw yon sa interview na ginawa ng social worker. Siguro yung talagang walang pera, yon, masisiro balance ka. Pero eto yung twist, diba? Sa charity, pagdating namin doon, akit kami sa second floor, pila, pero malinis ang heart center, at naka-aircon, may upuan, intay ka ng number. Pagkakuha mo ng number, bababa kayo sa first floor again, pipila kayo doon for BP. For number pala, sorry, for number, then punta ka sa registration, magpipila ka na naman, nakakaupo kayo doon, tatawagin yung number mo para doon sa BP nga. Ayun. Then, dahil first time ako, may bayaran ako, 200 daw. Pero dahil senior ako, less 40 pesos, so 160. After nun, pupunta ka na doon sa room 5, pero pila pa din. So, mag-iintay ka talaga doon nung pinaka-number mo, kung kailan ka tatawagin, pero hindi yun according sa number nyo or sa pila nyo. Kasi may kanya-kanyang doktor na yon. So, kung sino yung maunang doktor, sino unang magtawag, talagang hindi sunod-sunod yung pagtawag. Sa madalit salita, nakausap ko na yung doktor, pero kailangan kong magpa 2D echo. May dala po akong 2D echo galing sa labas. Binasa rin naman niya, pero yun nga protocol doon, kailangan ang 2D echo ay sa kanila manggagaling, sa kanila gagawin, na babayaran ko ng 4,000 something. Pero eto na nga ang masaklap. Dahil maghapon kami doon. From 10 a.m. kami pumunta. Natapos kami almost 5 o'clock na. Ayun na nga. Pagpanik uli namin sa second floor para magpa-schedule ng 2D echo, ang date kahapon is April 27, 2026. Ang schedule ko for 2D echo para sa next follow-up check-up ko ay April 5, 2027. O, diba? Tapos, iintay mo pa yung result noon para sa next schedule mo ng follow-up sa doktor, which is April 26, 2027. Ganun po yung sobrang haba ng pila ng 2D echo, at hindi sila papayag na ang 2D echo mo ay manggagaling sa labas. Kahit na babayaran mo, ganun po katagal yung proseso nila sa pago ka ma-work out, o diba, talagang desisyonan nila kung ikaw ba ay gagawa nila ng procedure, kung anong nararapat na procedure para sa'yo. So, yung
Yun po, share ko lang para alam nyo din kung paano ang procedure. Pero kung pupunta kayo sa private at meron siguro kayong pang down, kasi may nakausap ako, magpa-private sila, babayad kayo, meron namang 500 ang professional fee, pero nung first time ko, 1.5 po yung binayaran namin. Ayun, titiis na lang ako. Sana hindi na ako ganong atakihin bago mag isang taon. Kasi nga may bagong reseta rin na binigay, ibang gamot na naman, dagdag na naman sa gamot ko, kahit marami na tayong iniinom. So, yun, good luck na lang po, pero kung may pera naman kayo, punta na lang po kayo sa private, parang mas mabilis ang proseso doon. Babayad nga lang po kayo, mga depende, mga naririnig ko dong price is 400,000 pataas, merong more than 1 million. Ayun, may GL naman po kung masipag kayo. Ay, yung ibang doktor tumatanggap po ng GL para sa professional fee, pero hindi po lahat. Yun lang, bye.